Kinabukasan kung saan sa paaralan, makikita ang ating bida na papasok sa room ng pinto, mukhang bagong gising at tila mabigat ang pakiramdam. Sa kanyang isipan, inaalala niya ang mga nangyari noong nakaraang gabi. Sobrang puyat ang ating bida, kaya halos hindi siya makagalaw ng maayos. Naisip niya na wala siyang nagawa kundi titigan si Sia Yakshuan habang ito'y natutulog. Habang siya'y naglalakad, bigla siyang sinalubong ng dalawang babae, sina Luo Yaxi at Liu Cheng. Linzin, mukhang puyat ka kagabi. May problema ba sa pagtulog? Tanong ni Luo Yaxi na may halong pag-aalala. Agad namang sumingit si Liu Cheng at sinabi, Linzin, pupwede kitang samahan sa klase para makapagpahinga ka. Pwede kang magpahinga sa tabi ko habang nakikinig tayo sa klase, dagdag pa niya na may bahagyang pamumula ng pisngi. Habang naguguluhan ang ating bida, tinanong niya si Luo Yaxi, anong ginagawa niyo rito? Bago pa siya makasagot, biglang sumigaw si Liu Cheng, nagsasabing natatandaan niya ang lahat ng sinabi ng ating bida noong mga nakaraang panahon. Habang naaalala ni Liu Cheng ang mga lumang sinabi ng ating bida, napatingin siya dito at seryosong nagsalita, hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Nahulog na ako ng tuluyan. Hindi mahalaga kung mayaman ka o hindi, gusto ko lang bumalik ka sa akin. Sabay abot ni Liu Cheng ng isang bagay sa ating bida, isang papel na ginawang ibon. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kita pinapahalagahan at kung paano ko babawiin ang mga pagkakamali ko noon. Namangha ang mga tao sa paligid habang pinagmamasdan ang eksena. Narinig ang mga bulungan mula sa iba't ibang tao, wow, on the spot na pag-amin. Sabay may isang sumigaw, tanggapin mo na siya. Ngunit si Luo Yaxi ay halatang naiinis sa nangyayari, lalong-lalo na dahil nakikita niyang may nararamdaman si Liu Cheng para sa ating bida. Sa isip naman ni Liu Cheng, naalala niya ang mga papel na ibon na ginawa ng ating bida noon para sa kanya pero itinapon lang niya ang mga ito. Ngayon, nagsisisi siya at naisip niyang malamang ay nasaktan ng ating bida dahil doon. Kaya naman, gumagawa siya ngayon ng libu-libong papel na ibon, umaasang makakabawi siya. Samantalang sa isip ng ating bida, hindi siya basta-basta naniniwala sa sinasabi ni Liu Cheng. Iniisip niya na hindi sapat ang 86% na pabor kay Liu Cheng para maniwala siya na lubos na itong nahulog sa kanya. Hindi si Liu Cheng ang tipo ng tao na natitinag lang sa kabutihang ipinapakita sa kanya ng iba. Kung tutuusin, kaya niyang kontrolin ang mga taong sumusunod sa kanya, sa isip ng ating bida. Hindi kinuha ng ating bida ang ibinibigay na papel na ibon ni Liu Cheng. Sa halip, tumalikod siya at iniwan ang dalawang babae. Habang naglalakad, iniisip niya na ang tunay na dahilan kung bakit hinahabol siya ni Liu Cheng ngayon ay dahil hindi pa nito natatanggap ang pagkatalo. Habang nakatalikod na ang ating bida, nagsalita si Liu Cheng, Linzin. Si Luo Yaxi ay nakatawa sa tabi ni Liu Cheng. Nagkatinginan silang dalawa ng may matalim na tingin. Isang lalaki mula sa likod ang nagsalita, lahat, bumalik na sa inyong mga upuan. Magsisimula na ang klase. Pagkatapos ng klase, makikita ang ating bida na naglalakad habang hawak ng dalawa ang kanyang mga bisig. Sabi ni Luo Yaxi, Linzin, pumunta tayo sa bahay ko. Doon ka makakatulog ng walang abala. Sumagot si Liu Cheng, Yaxi, totoo ba? Hindi pa naman boyfriend mo si Linzin, at gusto mo siyang dalhin sa bahay mo para matulog, hindi ba't hindi maganda yan? Agad namang sumagot si Luo Yaxi, Cheng, hindi mo alam, dahil may espesyal kaming relasyon ni Linzin kaya gusto ko siyang isama sa bahay ko. Siya ay single at walang girlfriend. By the way, ikaw ang ex-girlfriend niya, di ba? Huwag kang mag-alala, si Linzin ay iiwan ko sa akin, at aalagaan ko siya ng mabuti. Tama ba, Linzin? Sumagot si Liu Cheng, baliw, nag-away lang kami ng kaunti, at tinulungan pa nga niya ako noon. Habang pinapawisan ang ating bida dahil sa pagkakadikit sa kanya ng dalawa, sabi ni Luo Yaxi, tama, si Linzin ay may malalim na pakiramdam ng katarungan. Kung ang mga pusa at aso sa tabi ng kalsada ay nasaktan, tutulungan niya sila. Cheng, sabi nga nila, ang mga mabubuting kabayo ay hindi bumabalik. Kung ang ex-girlfriend ay masyadong maluwag, hindi ito maganda, di ba? Sumagot si Liu Cheng, salamat sa iyong pag-aalala.
narinig ko rin ang kasabihan na ang mga kuneho ay hindi kumakain ng damo sa tabi ng kanilang pugad. Dahil lahat ng damo ay pareho, sino ang mas mataba ay kakain, di ba? Napansin ng mga tao ang pagtatalo ng dalawa para sa atensyon ng ating bida. Sabi ng ating bida, na nahihiya sa ginagawang pagtatalo ng dalawa para sa kanya, huwag ninyo akong isali sa inyong pagtatalo, ayokong magkalat ng tsismis at maging sikat sa paaralan. Makikita sa likod ng ating bida ang isang pulang kotse na papalapit ng mabilis. Nagulat ang mga tao at biglang nagbukas ang kotse, at nakita ang ating bida na nakasandal sa hita ng babae. Nagsalita ang babae, "Brother Linzin, hindi ka nasaktan, di ba?" Nang makita ito ng ating bida, sumagot siya, "Kaw-kaw." Sabi ng ating bida, "Tatayo na ako ngayon." Sumagot si Kaw-kaw, "Huwag magmadali, pwede kang humiga sa hita ko sandali." Habang nakasandal sa hita ni Kaw-kaw, nagsabi ang ating bida, "Salamat, talagang dumating ka sa tamang oras." Sabi pa ni Kaw-kaw, "Well, sulit ba ang bayad mo? Hindi ba?" Makikita ang mukha ng ating bida na napapatungan ng dalawang bundok, sumagot siya, "Definitely." Sumagot si Kaw-kaw, "Palagi kang tutulungan." Makikita ang sasakyan na papalayo kung saan sakay ang ating bida. Nagulat si Liu Cheng at sa isip niya, kaya, sino ang babaeng iyon ngayon? Naalis si Lin Xin mula sa paningin ng lahat. Pagkatapos umalis ng pulang kotse, nag-usap-usap ang mga tao. Sabi ng isa, yung supercar kanina ay mukhang Ferrari LF, nagkakahalaga ng 30 milyon yuan. Sabi naman ng isa, sino kaya ang babaeng iyon? Hindi ko siya nakita ng malinaw. Sabi ng isa pa, hindi ba si Lin Xin ay isang alipin dati? Paano siya nakakuha ng isang mayamang babae? Naiinggit ako. Sabi ng isa, sigurado akong mayamang babae siya, o kilalang tao. Makikita si Liu Cheng na nagagalit habang nag-iisip, sumpa, isa na namang babaeng nakakainis. Kapag nalaman ng mga babaeng ito na si Lin Xin ay mayaman, lahat sila ay tatakbo upang agawin siya. Nakakainis. Sabi ni Luo Yaxi, na tila okay lang sa kanya, noong una ay ipinagwalang bahala mo ang pag-ibig ni Lin Xin, pero ngayon hindi mo na siya kayang makuha. Nagsisisi ka na ba ngayon? Sa kasamaang palad, wala ka ng pagkakataon. Sumagot ng malakas si Liu Cheng, "Luo Yaxi, huwag kang masyadong masaya. Ang nag-pick up kay Lin Xin ay isang mayamang anak na babae kaysa sa iyo at sa akin. Kung gusto ni Lin Xin ng bagong kasintahan, maaaring siya, hindi ikaw." Sabi ni Luo Yaxi, "Hey, hindi makakakumpara sa akin ang mga babaeng iyon dahil malalim na ang relasyon ko kay Lin Xin." Nagulat si Liu Cheng sa sinabi ni Luo Yaxi at sinigawan siya, "Ikaw, ano ang ibig mong sabihin sa malalim na relasyon?" Hawak ang braso ni Luo Yaxi, tinanong niya, "Anong uri ng masamang paraan ang ginamit mo? Gaano kalalim ang relasyon mo kay Lin Xin?" Sumagot si Luo Yaxi na tila walang pakialam, "Curious. Pero hindi ko sinasabi sa iyo." Tumawa si Luo Yaxi habang iniwan si Liu Cheng. Sa isip ni Liu Cheng, ang babaeng ito ay sigurado akong nagsisinungaling sa akin, hindi ko ito pinaniniwalaan. Pero, sabay na pinakita na ang ating bida ay napapalibutan ng mga babae. Sa isip ni Liu Cheng, si Lin Xin ay napakasimple, hindi ko alam kung gaano katagal ito magtatagal. Sa ilalim ng ganitong sitwasyon, hindi ako pwedeng maging mabagal. Sabay na tinapakan ang papel na ginawa niya para sa ating bida. Makikita sa mukha ni Liu Cheng ang pananabik. "Ako ang ex-girlfriend ni Lin Xin, at alam ko kung ano ang gusto niya. Lin Xin, magiging akin ka." Agad namang tumaas ang favorability ni Liu Cheng sa ating bida ng 4%. Nagpakita ang sistema ng ating bida, ang favorability ni Liu Cheng ay umabot na sa 70% patungo sa host. Nakumpleto na ang unang yugto ng counterattack. Ang ginastos na halaga sa Liu Cheng ay 800,000. Idinagdag ang 10% counterattack gold amount ng 80,000 sa iyong personal na yaman. Dahil sa nakita sa sistema, napatayo ang ating bida mula sa pagkakasandal sa hita ni Kaw-kaw. Nagulat si Kaw-kaw sa isip ng ating bida, sumpa. Ano ang nangyayari? Bakit tumaas ang favorability ni Liu Cheng sa akin? Nagpatuloy ang sistema, reward, lahat ng attributes ng host ay na-upgrade ng dagdag 1.
Ang kasalukuyang attributes ay level 3. Habang nag-i-evolve ang ating bida, makikita ang pag-angat ng strength, agility, physical improvement, at intelligence. Sa isip ng ating bida, talagang kamangha-mangha ang pakiramdam na ito. Nagpatuloy ang sistema, host, pumili ng isa sa 3 bonus skills sa loob ng time limit. Ang mga pagpipilian ay, una, B-level skill, long distance running mastery, pangalawa, B-level skill, swimming mastery, at pangatlo, D-level skill, dancing machine proficiency. Sa isip ng ating bida, napakababa ng skill level ngayon. May kinalaman kaya ito sa halaga ng counterattack. Kapag tumaas ang total attributes, tiyak na mas pinatibay ang pangkalahatang pisikal na kondisyon. Wala nang kailangan para sa long distance running. Pinili ng ating bida ang swimming mastery. Makikita ang liwanag sa mukha ng ating bida dahil sa pagpili ng skill. Sa isip nito, isang malaking halaga ng swimming-related knowledge ang agad na pumapasok sa aking utak, at nararamdaman kong ang mga kalamnan ng dibdib, likod, at mga braso ay lumakas. Pagkatapos ng ebolusyon ng ating bida, makikita sa mataas na gusali lalaki tila ba'y nagmamasid sa kanila sa coast. Tinawag ng babae ang lalaki at sinabi, "Chairman, handa na ang lahat para sa pulong." Dagdag pa nito, may panibagong balita. Ang mga pangunahing tauhan ay ang 3 tao mula kanina, si Lin Xin, Liu Cheng, at Luo Yaxi. Isang kapanipaniwalang tanawin ang magiging ito sagot ng lalaki. Dogtong pa ng babae, bigla na lang pamakita ang isang prinsesa at nagligtas sa bayani. Sa narinig, naggalit ang lalaki at sinabi, muli si Lin Xin. Na naman, sa pulong, sinabi ng lalaki, ang Yanjiang University ay kilala sa mahusay na pag-aaral at magandang kapaligiran sa campus. Dagdag pa nito, ngunit kanina lang, isang lalaki at 2 babae ang nagdulot ng gulo sa campus, at nagkaroon ng magulong relasyon. Higit pa rito, nalaman ko ring nagkarera sa mataas na bilis sa campus. Naging kilala ito sa buong paaralan. Tinanong ng chairman ang lalaki, hindi ba't ang mga taong iyon ay mula sa iyong departamento, Joe? Sumagot si Joe, oo. Oo, ang pangalan ng lalaki ay Lin Xin, at ang pangalan ng babae ay, nang di na nga natuloy pa ang sinasabi nito. Sinabi ng chairman, madalas na pinuri ka ng dating chairman sa harap ko. Si Joe, isang estudyante mula sa Department of Speaking and Literature, ay seryoso at responsable sa kanyang trabaho, at mabilis at maaasahan siya, kaya mataas ang aking inaasahan sa iyo. Agad na yumuko si Joe at sinabi, salamat sa iyong pagpapahalaga, Chairman. Ang pag-uugali ni Lin Xin ay talaga namang labis, agad kong bibigyan siya ng parusa. Nagbigay ng pahayag ang chairman, hindi kinakailangan. Ang aming student council ay nagsisilbi sa lahat ng estudyante sa paaralan. Hanggat siya ay magsisisi sa kanyang pagkakamali at nangangako na hindi na ito mauulit sa hinaharap, nakamit na rin ang aming layunin. Tama ba? Sumagot si Joe, oo, tama ka. Gagawin ko na ngayon. Ngayong hapon, makikita sa swimming pool na maraming tao ang naliligo. Sinabi ng kasama ng ating bida na may hawak na panlinis, ang student council ay sobra naman. Hindi lang kami binigyan ng warning, kundi pinagawa pang maglinis ng swimming pool sa loob ng isang semestre. Sumagot ang bida sa kasama, ayos lang, ang bilis ng kaibigan ko sa campus ay talaga namang paglabag sa mga patakaran ng paaralan. Pero, hindi rin naman masama ang parusang ito. Nagulat ang kasama ng bida sa nakita at sinabi, wow! Ang daming mga babae mula sa swimming department. Pagpapatuloy ng kwento, makikita nga ang magagandang babae sa swimming pool, bulong ng kasama, Xiaoyu, ang ganda talaga ng hubog ng katawan mo. Sumagot ang babae, tama na, huwag mo akong hawakan. Habang patuloy ang usapan ng dalawa, napansin nila ang isang lalaki sa kanilang likuran. Biglang nagsalita ang isa, tingnan mo, Xiaoyu, si Yang Li, matagal ka nang tinititigan, hinahabol ka na niya ng matagal. E ano ngayon, malamig na sagot ni Xiaoyu. Bilang dagdag pa ng kasama, Xiaoyu, seryoso ka ba? Ano bang mga pamantayan mo sa pag-like ng isang lalaki? Nagkibit balikat si Xiaoyu at sumagot, dapat mas mabilis siyang lumangoy kaysa sa akin. Ganoon, gulat na sabi ng kasama. Paano magiging posible yun?
Ikaw nga ay isang first-class national swimmer na sumasali sa provincial competitions. Sinong estudyante sa school natin ang mas mabilis pa sa'yo? Ayaw mo talagang magka-boyfriend, ano? Nang pinakita nga sa ating ang ating bida na naglilinis sa gilid ng pool, nakita nga ito ng dalawang babae at napag-usapan. Tingnan mo doon, iyon si Linzin. Linzin, tanong ng isa pang babae. Dagdag pa ng kasama, sikat na sikat siya ngayon sa mga lalaki, marami ng babae ang nahuhumaling sa kanya. Nang makita ni Xiaoyu ang ating bida na naglilinis habang lumalangoy siya, walang interes na sinabi niya, isa na namang nakakabagot na lalaki. Habang tuloy-tuloy si Xiaoyu sa paglangoy, biglang sumakit ang kanyang paa. Ano ito? Nananakit ang paa ko. Paanong nangyari ito? Nag-stretch naman ako bago ako pumasok sa pool. Walang kamalay-malay ang dalawang kasama niya tungkol sa nangyayari at patuloy pa sa usapan. Tingnan mo si Xiaoyu, ang galing talaga niyang lumangoy. Talaga, napakahusay ng kanyang teknik, sagot ng kasama. Habang unti-unti nang nalulunod si Xiaoyu, sa kanyang isipan ay sumigaw siya, sana may tumulong sa akin. Nalulunod na ako, napansin ito ng ating bida, at sa kanyang isipan ay nag-alala, ha? Delikado ang babaeng iyon. Walang pag-aalinlangan, mabilis na tumalon si Linzin sa pool at nagsimulang lumangoy papunta kay Xiaoyu. Agad napansin ng mga tao ang bilis ng kanyang galaw. Nang maabot na niya ang nalulunod na si Xiaoyu, nagpakawala pa ito ng hinaing, bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Huwag kang kumilos, ililigtas kita. Galit na sabi ni Linzin habang hinihila si Xiaoyu papunta sa gilid ng pool. Sa isip ni Xiaoyu, ang bilis niya. At kahit isang kamay lang, kaya niya akong suportahan. Nakakahiya, ngayon lang ako napalapit ng ganito sa isang lalaki. Nang makarating na sila sa gilid ng pool, tumayo si Linzin at nagbilin, ingat ka na lang sa susunod, habang bakas ang kapugian sa kanyang katawan. Agad namang lumapit ang dalawang babae sa kanilang kaibigan. Xiaoyu, okay ka lang ba? Xiaoyu, sobrang takot kami para sa'yo, dagdag pa ng isa. Sa likod naman, nag-uusap-usap ang mga tao. Grabe, sobrang bilis lumangoy ng lalaking yun. Para siyang bala ng kanyen. Nakunan mo ba ng video? Oo, nag-video ako at ibinahagi ko na sa internet. Grabe, ang gwapo niya. Linzin ang pangalan niya, di ba? Sumagot ang isa, oo, siya yung tinatawag nilang scumbag, Linzin, pero sa totoo lang, mukha naman siyang mabait. Niligtas pa nga niya ang buhay ni Xiaoyu. Hindi ba tugma siya sa standards mo, Xiaoyu? Bakit namumula ang mukha mo? Namumula na nga si Xiaoyu, ngunit hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman. Samantala, lumapit ang isa pang lalaki, si Yang Li, na kanina pa nila pinag-uusapan, at napaisip si Xiaoyu, talaga bang siya? Makikita na sa Facebook ang larawan ng ating bida, at agaw pansin ito sa mga komento ng mga tao. Hindi ba si Linzin yan? Ang gwapo niya, nakita ko yan ng personal. Sobrang bilis niyang lumangoy. Sinukat ko gamit ang stopwatch at nabasag niya ang world record. Napaisip ang ating bida, dahil kaya sa kagustuhan kong magligtas ng tao kaya bigla kong nadiskubre ang kakayahan ko. Dahil sa viral na post na ito, labis ang galit ng chairman kay Linzin. Sa isip ng chairman, lalagyan kita sa alanganin, siguradong papahirapan kita. Lumipas ang ilang araw. Maraming tao ang nagtitipon-tipon sa campus para sa isang school dance party na inorganisa ng Student Council. Sikat na sikat ang sayawan ngayon, sabi ng isa. May misteryosong grand prize at malaki ang ginastos ng Student Council para dito. Dagdag pa ng isa, lahat ng tao ay nagbihis ng maganda. Mag-imbite ka na ng partner. Sabi naman ng isa, gusto kong imbitahan si Luo Yaxi. Agad namang sinagot ng isa, huwag mo nang isipin yan. Balita ko, si Luo Yaxi ay in love na kay Linzin. Nang magtinginan ang mga tao, nakita nila sina Liu Cheng at Luo Yaxi na magkasama. Hindi ba't magkaribal sila sa pag-ibig? Bakit ang lapit pa rin nila sa isa't isa? Tanong ng isang estudyante, ganito talaga ang pagkakaibigan ng mga babae. Hindi natin ito maintindihan, sagot ng iba. Nagsalita si Luo Yaxi, hehe, Cheng Cheng, ang ganda mo ngayon. Dagdag pa niya, sayang lang, mukhang hindi ikaw ang pipiliin ni Linzin ngayong gabi. Agad namang sumagot si Liu Cheng, Yaxi, salamat sa concern mo.
Enjoy the night. Sa isip ni Liu Cheng, ayoko talaga sa babaeng ito. Sino pa bang sasang-ayon sa akin? Tumingin si Liu Cheng kay Luo Yaxi at sinabing, pagkatapos ng gabing ito, mag-iiba ang lahat. Nang tumalikod si Liu Cheng, napaisip naman si Luo Yaxi, ano kaya ang pinaplano ng babaeng ito? Pero tinanong niya ang sarili, sino ba ang nagmamalasakit? Maghahanda ako para kay Lin Xin. Pagdating niya, sasamahan ko siya buong gabi. Habang naglalakad palayo si Liu Cheng, iniisip niya, palagi kang nag-aastang sweet at gentle, Yaxi. Akala mo ba hindi ko alam ang iniisip mo? Dagdag pa niya habang naglalakad, akala mo makukuha mo ang isang lalaki sa ganitong paraan, pero hindi mo alam, ang mga lalaki ay may likas na instinct. Dagdag pa ni Liu Cheng, ngunit bago ang lahat, kailangan kong alisin ang hadlang na ito. Makikita si Xiaoyu, ang babae na iniligtas ng ating bida, na nasa party din. Nag-aalala siya na baka hindi pa dumating ang ating bida. Sa kanyang isip, hindi pa ba dumating si Lin Xin? Gusto kong magpasalamat sa kanya sa pagligtas sa akin. Dagdag pa niya sana hindi niya isipin na may iba akong motibo. Dogtong pa nito at pagkatapos, gusto ko sanang makuha ang kanyang contact information. Dagdag pa niya, iniisip niya, kung hindi dahil sa kanya, baka nalunod na ako noon, sabay pag-inom nito ng Coca-Cola soft drink. Sa hindi inaasahan makikita si Liu Cheng sa likod ni Xiaoyu, na may galit na ekspresyon, iniisip, isa na namang babae na gusto lang umangat ng estado matapos iligtas ni Lin Xin. Lumapit si Liu Cheng kay Xiaoyu at nagsalita, hello. Nagulat si Xiaoyu at lumingon at sinabi, sino ka? Sumagot si Liu Cheng, ako si Liu Cheng, girlfriend ni Lin Xin. Hindi mo ba ako kilala? Boyfriend daw kahit hindi naman. Magpatuloy tayo. Si Xiaoyu ay tumingin lang kay Liu Cheng, na tila wala siyang pakialam sa babae. Nagpatuloy si Liu Cheng, ang boyfriend kong si Lin Xin ay masigasig at mabait, kaya't palagi siyang tumutulong sa iba. Pinagtiyagaan niya ako ng 3 taon bago ko siya tinanggap, dogtong pa niya, oh, bakit ko nga ba nasabi yan? Sa totoo lang, sobrang mahal na namin ang isa't isa ngayon, di nga. Pinakita ni Liu Cheng ang kanyang mas mataas at malaking kaginhawaan sa mga lalaki kumpara kay Xiaoyu na medyo lang at sinabi, kaya naman, hindi mo na kailangang magpasalamat kay Lin Xin. Nang magkabanggaan nga ang mga bundok ng dalawa, nagkomento si Liu Cheng sa babae, sobrang abala na siya sa pakikipag-date sa akin, anong abala sa pakikipag-date sa'yo? Gusto na kita ihampa Liu Cheng. Isa pa, sabay nagpakita si Liu Cheng na may matinding ekspresyon sa mukha, na nagdulot ng takot kay Xiaoyu. Nagmamadali si Xiaoyu na umalis dahil sa takot kay Liu Cheng. Sabay na makikita ang pagtaas ng favorability ni Liu Cheng sa ating bida ng 1%. Nagpakita ang system ng ating bida ng bagong datos, current favorability ni Liu Cheng, 71%. Habang nakaupo at naguguluhan, iniisip ng ating bida, paano ulit tumaas yan? Paano nangyari to? Dogtong pa nito tanong ng ating bida sa kanyang sarili, naglalaro at nagtatangkang mag-relax ba ang makakapagtaas ng favorability? Habang iniisip ito, lumapit ang isang lalaki sa likod niya at nagsalita, Lin Xin, malapit na magsimula ang sayaw, bakit hindi ka pa handa? Sumagot ang ating bida, wala namang kailangang ihanda. Dapat ako ang maglilinis ng basura. Kaya nga palaging kami ang ipinapagawa ng student council sa mga ganitong bagay. Dagdag pa niya, ngayon, ako pa ang inatasan ng class president. Tumingin ang lalaki sa ating bida at nagsalita, mukhang may nagawa ka kamakailan na hindi nagustuhan ng iba. Sumagot ang ating bida, oh, sabihin mo nga sa akin kung ano yon. Kinagabihan, habang nakabihis na ang ating bida ipinapakita nga ang kapogian ng isang Lin Xin, iniisip ng ating bida habang nakapamolsa at nakahawak sa kanyang phone, si Wei Zhengtang, ang student president, isang matandang buwaya. Dagdag pa nito, mula pa noong una, gusto niyang gamitin ang kanyang posisyon para targetin ang mga hindi niya gusto. Si Xing Hao nga ay pinarusahan din niya noon. Nakakatawa, makikilala ko siya. Tumingin ang ating bida sa cellphone at nakita ang mensahe, Squad Leader, Lin Xin, pumunta ka na sa dance party. Dahil sa iyong pagligtas, sinasabi ng president na magkakaroon ka ng maliit na seremonya ng gantimpala. Magmadali ka, ang lahat ay naghihintay sa iyo.
Sumagot ang ating bida, okay. Habang ngumiti ang ating bida, iniisip niya, seremonya ng gantimpala. Sa tingin ko, ito ay isang hongmen banquet. Huwag kayong mag-alala, hindi ko naman inaaway ang iba, kaya't wag ninyong inaaway ako. Dogtong pa ng ating bida na parang alam niya na ang mangyayari, Wei Zhengtang, makikipaglaro ako sa iyo ngayong gabi. Habang naglalakad ang ating bida papasok sa venue, mapapansin nga ang isang lalaki na nagtatago sa damuhan. Sa isip ng lalaki, matagal na kitang hinihintay, Linzin. Dugtong pa nito, kung hindi dahil sayo, ako ang dapat na nakapagligtas kay Xiaoyu at ako rin sana ang nagkamit ng kasikatan. Sigurado, nahulog na rin ang loob niya sa akin. Habang hawak ng lalaki ang isang matigas na bagay, idinagdag niya, pero ikaw, gago ka. Bigla ka na lang lumitaw at inagaw ang lahat ng iyon, pati si Xiaoyu. Galit na galit, naisip ng lalaki, babasagin ko ang mga binti mo pagkatapos kitang patumbahin. Tingnan natin kung magtatangkang agawin mo pa ang mga babae ko. Nang makikita nga ang lalaki na nagpakawala ng malakas na hampas ang lalaki sa likod ni Linzin, pero bigla na lang nawala ang ating bida sa harapan niya. Para bang si Saitama, naiwan ang imahe ng ating bida sa dating kinatatayuan nito. Nang lingunin ng lalaki, nagulat siya nang makita ang ating bida sa likod niya, hawak ang ulo niya. Sa isang iglap, binalibag ng ating bida ang lalaki ng malakas sa sahig. Nang bumagsak ito, lumapit si Linzin at sinabi, ikaw. Hindi ba't ikaw ang kaklase ng babaeng iniligtas ko kahapon? Dugtong pa niya, bakit mo ako inaatake ng pataksil? Galit na sigaw ng lalaki, ikaw, pinatama mo talaga ang mukha ko. Dagdag pa nito, inagaw mo ang babaeng mahal ko at ang kasikatan na para sa akin. Tumingin ang ating bida at sumagot, mahal mo. Sino? Habang lalo pang nagngingit-ngit ang lalaki, sumigaw ang lalaki, si Xiaoyu. Isang malanding babae, matagal ko na siyang nililigawan pero hindi niya ako pinapansin. Ikaw nga, hindi mo man lang maalala ang pangalan niya, pero namumula siya sa harapan mo, gago. Patuloy na nagsasalita ang lalaki, ang babaeng yan, nagpapakipot at kunwari inosente. Dapat lang na ipakita ko sa kanya kung sino, hindi na niya natapos ang sinabi dahil biglang tinadyakan siya ni Linzin sa mukha. Habang papalayo, sinabi ng ating bida, ang basura ay nararapat sa basurahan. Naiwan ang lalaki na nakahandusay sa tabi ng basurahan, walang magawa. Sa loob ng school dance party, makikita si Luyaxi na nakaayos ng maganda at kita agad ang kanyang kagadahan at naghihintay. Nang makita niya si Linzin, agad niyang sinabi, Linzin, sa wakas nandito ka na. Sumagot ang ating bida, pasensya na sa pagdating ng late, pero narinig kong may magandang palabas na mangyayari. Agad naman na tumugon si Luyaxi, magandang palabas. Alam mo ba kung gaano ako katagal naghintay para makasayaw ka? Sumagot naman ang ating bida, gusto mo na bang sumayaw? Nang magsimula na silang magsayaw, sinabi ni Luyaxi, Linzin, magaling ka palang sumayaw. Sa isip ng ating bida, talagang ang maraming benepisyo ang nakukuha kapag ang mga attributes ay tumataas. Habang sila'y nagsasayaw, napapatingin ang lahat sa kanila dahil sa malupit ang ating bida. Nang matapos ang kanilang sayaw, isang babae ang lumapit sa ating bida at nag-alok, Pogi, gusto mo bang sumayaw kasama ako? Agad na sumagot si Luyaxi sa babaeng lumapit, pasensya na, pero gusto ko pang sumayaw kasama si Linzin ng kaunti pa, kaya pwede bang maghintay ka muna sa gilid at tsaka ka lumapit pag na kami sumayaw maliwanag? Sagot ng babae, Senior Sister, masyado ka nang hinihingal, kaya sa tingin ko dapat kang magpahinga muna. Nang marami na nga ang nakapalibot sa ating bida, si Luyaxi ay unti-unting naiinis sa gilid. Isang babae ang lumapit kay Linzin at nagsabi, Mr. Linzin, gusto ko ring sumayaw kasama ka. Sumingit naman ang isa pang babae, oo, ako rin, gusto ko ring sumayaw na kasama. Dugtong pa ng isa pang babae, Senyor, sumayaw ka rin sa akin. Makikita nga ang mga lalaking nakatingin sa ating bida. Isang lalaki ang nagsabi, naiinggit ako sa kanya. Dugtong naman ng isa, iniligtas lang niya ang isang tao. Napakaswerte naman ng gagong yan. Dagdag pa ng isa, fuck, bakit siya pa? Habang ang isa naman, hindi ba si Linzin ang kilalang sunod sa Niren? Bakit bigla na lang nagkukumpulan ang mga babaeng ito sa kanya? Dahil sa inis, sumigaw ang isang lalaki sa mga kasama niyang naiinggit,
di ba't sinabi ng presidente na bibigyan siya ng gantimpala, karapat-dapat ba siya para doon? Sagot naman ng isa, sobra kasi ang kabaitan ng ating presidente. Makikita nga ang chairman habang may hawak na 2 baso ng inumin. Sinabi niya, huwag kayong ganyan, iniligtas talaga ni Student Linzin ang buhay ng isang tao, di ba? Lumapit siya kay Linzin at sinabi, Linzin, kailangan ng eskwelahan ang mas maraming estudyanteng kagaya mo. Dugtong pa niya, ako si Wei Zhengtang, ang presidente ng Student Council. Bilang kinatawa ng Student Council at lahat ng estudyante, nais kong mag-toast kasama ka. Iniabot ng chairman ang isang inumin para sa ating bida, na agad namang nagtaka. Sabi ng chairman, paano? Dagdag pa ng isang tao sa likod ng chairman, hindi mo ba sasalubungin ang inuming inihanda ng presidente para sayo? Isang boses naman ang nagdagdag, wala talagang galang ang taong ito. Nang kinuha na nga ng ating bida ang inumin at sinabi, paano ko tatanggihan ang inumin na personal na inihain ng presidente para sa akin? Habang iniinom na ng ating bida ang alak, ngumiti ang chairman at sinabing, ayan. Tama, habang ito'y nangyayari, isang babae sa tabi ni Luyaksi ang nagsabi, wow, Linzin, ang astig mo talaga. Isang lalaki naman ang bumuwelta, Cash, kahit uminom siya, pwede pa rin siyang magpanggap na matapang. Nag-alala si Luyaksi at tinanong, Linzin, ayos ka lang ba? Makikita naman ang kakaibang ngiti sa mukha ng chairman. Lumapit ito kay Linzin at nagsabi, Linzin, sa totoo lang, may ilang bagay pa akong gustong pag-usapan tungkol sa Student Council. Maaari ba tayong mag-usap? Sumagot si Linzin, sige, sasama ako sayo. Dinala nga siya ng chairman sa isang meeting room. Pagpasok ng ating bida, nagulat siya sa kanyang nakita. Nakangiti naman ang chairman habang tinatitigan siya. Habang makikita ang babaeng iniligtas niya ng walang malay na nakahiga. Sa isip ni Linzin, hindi ba ito ang babaeng iniligtas ko sa swimming pool? Nagtaka ang ating bida, ano ang nangyari sa kanya? Bakit siya parang namumula? Unti-unti, naramdaman ng ating bida na tila may kakaibang nangyayari sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang ulo at nagulat, bakit parang nahihilo ako bigla? Sa isang iglap, bumagsak si Linzin sa katawan ng babaeng walang malay. Makikita ang chairman na may masamang ngiti sa kanyang mukha at sinabi, perpekto. Ito ang eksenang sisira ng tuluyan sayo, Linzin. Habang palabas na ito ng kwarto, inilock niya ang pinto at sinabi, Linzin, tapos ka na ngayon. Samantala, sa labas ng meeting room, nagsisimula ng magtipon-tipon ang mga tao para sa seremonya. Isang tao ang nagtaka, nasaan ang award? Bakit hindi pa nagsisimula? Nang nasa entablado na ang chairman at sinabi sa mga tao, huwag kayong mainip, darating na si Linzin. Sa isip ng chairman, tamang-tama. Umeepekto na ang gamot. Ang mahiwagang potion na yun ay hindi kayang tiisin ng kahit na elepante, lalo na ng tao. Patuloy na nagsalita ang chairman at sinabi, dahil magpapahayag si Linzin sa screen, hinihiling ko sa lahat na tutukan ang malaking screen. Dagdag pa niya, ngayon, Linzin, ikaw na. Habang lahat ay naghihintay, nagulat si Luyaksi sa kanyang nakita. Napabulong siya, ano to? Sa screen, makikita ang isang lalaki na nakapatong sa isang walang malay na babae. Nagsisigaw ang isang lalaki, Presidente, tingnan mo. Lumingon ang chairman, na kunwari ay nagulat at sumigaw, OMG, Linzin, ano ang ginagawa mo? Habang nagpapanggap na natutulala, sinabi pa niya, ito ay live broadcast. Alam ko na flamboyant ka, pero hindi mo ba kayang pigilan ang sarili mo kahit sandali? Nagsimula ng mag-usap ang mga tao. Isang babae ang nagsabi, nakakadiri. Sumagot ang isang lalaki, pumunta na kayo sa meeting room at hulihin siya, grabe ang init ng eksena. Habang nagkakagulo na ang mga tao sa kanilang nakikita, may ilang nagbitaw ng masasakit na salita. Sabi ko na nga ba, mula pa noon, hindi na mabuting tao si Linzin. Sigaw ng isa, dagdag pa ng isa, mula pagkabata, mahirap na siya. Isang dukhang hindi pa nakakita ng karangyaan sa buhay. Niligtas lang niya ang tao para makalamang. Napaka-imbwerna ng ginagawa niya, sabi pa ng isa na puno ng galit. Isa namang boses ang sumingit, wala siyang moralidad. Sabi ko na, makikita mo pa lang sa mukha niya, isa siyang masamang tao. May isa pang sumigaw,
hindi ba't nilalandi niya ang maraming babae? Napakademonyo, lalo nang nagalit ang mga tao at gustong gulpihin si Lin Xin. Isang estudyante ang nagdeklara, "Kami, mga estudyante ng Yanjiang University, hindi namin matitiis ang tulad ni Lin Xin." Isa siyang salot sa eskwelahan. Samantala, ang chairman, kunwaring nahihiya, ay nagsalita, "Lin Xin, labis mo akong binigo." Lalong nag-ingay ang mga tao, sabay-sabay na sumisigaw, "Tama! Itapon na si Lin Xin sa Yanjiang University. Palayasin na." Kasabay ng kanilang sigawan, makikita ang masamang ngiti sa mukha ng chairman. Sa isip niya, nangyayari na ang inaasahan ko. Ito ang inaasam kong reaksyon. Ito ang kapangyarihan ng isang piging na ganito. Nakatingala siya, tila tinatamasa ang sigawan ng mga tao. Ito ang saya ng pagdurog sa isang maliit na insekto. Biglang may nagsalita mula sa gilid, parang may namiss akong napakainit na eksena. Nagulat ang mga tao nang makita si Lin Xin na pala ang nagsalita, kasabay ng malakas na pagtapak sa sahig na ikinagulat ng lahat ng naroon. Lumabas si Lin Xin, lumilingon sa paligid, at sa maayos na postura, ngumiti ng pogi, "Nagpunta lang ako sa banyo, bakit parang sobrang saya ng lahat?" Dinagdag pa niya, "Sino ang pinag-aaway ninyo na palalayasin sa eskwelahan?" Pagpatuloy natin, tuluyan nang lumabas ang ating bida sa stage at diretsyong humarap sa chairman. Saad niya, "Mr. President, bakit ka takot na takot? Para kang nakakita ng multo." Napatingin naman ang mga tao at natanong nila, "Anong nangyayari? Anong meron?" Nagulat ang chairman at nauyutol na nagsalita, paano ka nandito? Sino yung taong yun?" Agad na tumugon si Lin Xin, "Paano ko malalaman? Di ba't ikaw ang nag-set up ng programang ito, Mr. President?" Ipinakita na nga sa screen ang isang lalaki na katabi ang isang mannequin. Nainiisip ng lahat na si Lin Xin ang lalaking iyon, ngunit sa wakas, nagpakita ang mukha ng lalaki sa screen. Nagsigawan ang mga tao, "Tingnan nyo. Kita nyo, iba ang mukha ng taong yan. Teka, hindi si Lin Xin yan." Sabay-sabay na saad ng lahat. Samantala, di makapaniwala ang chairman at gulat na gulat sa nakita. Biglang nagsalita ang lalaki sa screen, "Xiaoyu, sa wakas, pumunta ka rin sa akin." "Hehe, hindi na kita pakakawalan, bitch." Napatanong tuloy ang mga tao, "Sino ba tong tao na to?" May isang sumagot, "Kilala ko siya. Ang pangalan niya ay Yang Li. Matagal na niyang hinahabol si Xiaoyu. Bakit siya nandoon?" Dagdag pa ng isa. Nang ipinakita naman ang mga nangyari sa ating bida 10 minuto bago ang mga kaganapan. Makikita na nagising ang ating bida dahil sa alerto ng kanyang system. Sabi ng system, "A love potion has been detected in the host's body. Physical passive skill level 3, detoxification activated." Dagdag pa ng system, "The love potion has been removed from the host's body. The host can use this skill again after 12 hours. Nang tumayo na nga ang ating bida at naisip, naka-comatose na babae, naka-set up na mga kamera, at naka-lock na pinto. Habang tinitingnan niya ang paligid ng loob. Nang binuhat na ng ating bida ang babae at sabay sinipa ang naka-lock na pinto na ginawa ng chairman. Sa isip niya, ang pinto na to. Wala lang ito sa harap ng level 3 kung lakas. Dinala niya ang babae sa banyo ng mga babae at inilapag ito sa adngan nito. Mukhang matindi ang pagka-drug sa kanya, at hindi siya majay gising agad-agad, isip ng ating biba. Ilagay ko muna siya dito para hindi siya makita ni Wei Zhengtang at ng mga alipors niya. Habang lumabas ang ating bida at pinuntahan ang isang lalaking ginulpi niya kanina na nakayakap sa basurahan, habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Xiaoyu. Agad siyang nilapitan ng ating bida. "Ang galing ng acting mo, bro. Talagang parang nasa coma ka." Saad ng ating bida habang pinagmamasdan ang lalaki. Dinala niya ang lalaki sa meeting room kung saan siya nawala ng malay kanina. Pagpasok nila, sinabi ng ating bida, "Ang galing ng plano mo, Mr. President. Matagal mong pinag-isipan ito. Pero syempre, hindi ko hahayaan na masira lang ang effort mo." Sabay hawak sa inuming ibinigay sa kanya ng chairman. Nang pinainom niya nga ito sa lalaki. Makikita rin na may mannequin na ipinatong sa lalaking nababaliw na, sabay sabi ng ating bida, may mga plastic model at wig sa dressing room. Sakto para sa plano nila.
Umalis na ang ating bida at sinabi, "Okay, oras na para simulan ang palabas." Sa stage, makikitang kasama ng ating bida ang chairman na nakatitig sa screen. Nararamdaman mo ba ito, Xiaoyu? Saad ng lalaki sa screen, tanong ng ating bida sa chairman. Mukhang may problema talaga ang taong to. Kaya siya gumagawa ng ganito sa isang plastic model. Samantalang ang chairman, halos mawalan ng pag-asa, napabulong na lang, hindi pwede. Nagsalita nga ng malakas ang chairman, hindi ito totoo. Nakita ko mismo na ikaw ang bumagsak sa kanya. Dahil sa biglaang pagsigaw ng chairman, agad siyang napahawak sa kanyang bibig, halatang nagulat sa sariling sinabi. Samantalang ang ating bida ay nakangiti lang at sumagot, "Ano? Gusto mo bang sabihin pa ang iba?" Nagulat ang mga tao sa narinig mula sa chairman. Tumitig ang ating bida sa chairman at sinabi, "Sige nga, sabihin mo sa lahat paano mo nalaman na bumagsak ako kay Xiaoyu." Tahimik ang chairman, di makasagot. Habang nakatingin ng matalim ang ating bida, lumapit siya sa lalaki at muling nagsalita, "Bakit di ka makapagsalita ngayon? Sabihin mo sa lahat paano mo nakita na bumagsak ako kay Xiaoyu." Magpapatuloy na sana sa pagsasalita ang chairman nang biglang bumukas ang pinto at may isang lalaking pumasok ng malakas. "Anong kaguluhan ito?" Malakas na tanong ng pumasok na lalaki. Nagulat ang mga tao at may sumigaw, "Si Teacher Son." Oo, siya nga, si Teacher Son mula sa Literature Department. Dagdag pa ng isa, ang pinakamatanda at pinakastrikto sa mga guro dito sa universidad. Lumapit nga ang matandang lalaki at itinutok ang kanyang daliri sa ating bida, sabay sabi, "Hindi ka babahagi ng student council." Dagdag pa niya, "At nangangahas ka pang tanungin ang presidente ng school council. Napaka-unreasonable mong estudyante." Saad pa ng matanda, "Hindi na ako magtataka kung bakit iniisip ng presidente na hindi ka mabuting tao." Tugon ng ating bida, "Oh. Kung totoo ngang nakita niya akong bumagsak kay Xiaoyu, paano siya makakawala rito?" Sumigaw ng malakas ang matanda, ang hirap na pinagdadaanan ni President Wei. Iniaalay niya ang kanyang sarili para sa universidad at naghohost pa ng mga awarding ceremonies para sa mga tulad mo. Dagdag pa ng matanda, "Hindi ka lang bobo, kundi hindi ka pa nag-perform sa convention hall. Sa halip, pinahiya mo pa ang presidente gamit ang mga haka-haka mo at sinira mo ang dangal ng ating universidad." Galit na saad pa ng matanda, "Dapat kang disiplinahin para maibalik ang magandang atmosfera sa pagitan ng mga guro at estudyante." Dagdag pa niya, "Dapat kang disiplinahin upang maibalik ang ating respeto para sa universidad." Samantala, makikita ang mga tao na nakikinig sa mga sinabi ng principal. Nagsimula silang magbulong-bulungan, hanggang may sumigaw, "Pagkatapos ng ganoong kalaking pagkakamali, disiplina lang ang makukuha niya. Hindi ko matatanggap yan." Dagdag pa ng lalaki, "Hindi siya karapat-dapat sa pabor ng presidente." May isa pang sumigaw, "Dapat si Lin Xin ay patalsikan na mula sa universidad ngayon din." Sumunod naman ang isa pa, "Dapat siyang palayasin bilang kaparusahan sa lahat ng kanyang pagkakamali." Habang nagkakagulo ang mga tao, sabay-sabay nilang isinigaw, "Palayasin siya." Samantala, makikita si Lu Yaxi na nalilito sa mga pangyayari. Napasigaw siya, "Ano bang problema niyo? Malinaw na may tinatago ang presidente." Ngunit di pa rin nagpatinag ang mga tao at patuloy na isinisigaw, "Palayasin siya." Makikita sa mukha ng chairman ang mapanuksong ngiti habang nakatingin sa ating bida. Sinabi niya, "Hehe, si Teacher Son ay alipors ko." Dagdag pa niya, "Lahat ng estudyante sa bulwagan, pati na rin ang student council, lahat sila ay pabor sa akin. Paano ka pa makikipagkumpetensya sa akin?" Habang tila walang pakialam ang ating bida sa mga nangyayari, sumigaw ang chairman, "Lin Xin ay sumusubok tumakas, disiplinahin siya." Agad naman sumunod 2 tao ang sumugod upang dakpin ang ating bida. Nang mahawakan na nga ng 2 ang ating bida, makikita na tila hindi apektado ang ating bida, parang walang nangyayari. Ang isa sa kanila ay nagsabi, "Huwag tumakas." Habang hawak ng 2 ang ating bida, biglang sumugod ang chairman upang suntukin ang mukha ng ating bida. Habang papalapit, sumigaw ang chairman, "Lin Xin. Tama yan, labanan mo pa. Matagal ko nang gustong sipin ang puwet mo."
Ngunit sa hindi inaasahan nagulat ang chairman nang bigla na lamang hawakan ng ating bida ang kanyang mukha. Sabay itinaas ito ng ating bida, na parang walang kahirap-hirap, kaya napasigaw na lamang ang chairman, "Ikaw!" Panipi, makikita ang dalawang lalaki na hirap hawakan ang ating bida, samantalang siya ay tila wala pa ring pakialam. Saad nga ng ating bida sa chairman, "Bakit ka nagmamadali? Ang tunay na palabas ay magsisimula pa lang." Dahil sa nakita ng matanda, si Teacher Son, sumigaw siya, "Mga gwardya! Bugbugin ang walang hiyang ito, hawakan niyo siya ng mahigpit." Nang akmang hahampasin na ng mga security guard ang ating bida, biglang may sumigaw ng malakas, "Tigil!" Dahil sa malakas na sigaw, natigil ang lahat at napalingon sa pinagmulan ng boses. Makikita na ang nagsalita ay ang direktor ng paaralan, kasama sina Xiaofeng at isang lalaking nagtanong sa kanya kanina. Nang makita ng matanda ang direktor, agad niyang sinabi, "Director, ano ang ginagawa mo rito?" Sumagot ang direktor, kung mas huli pa akong dumating, baka lalo pang lumala ang sitwasyon." Nagsalita ulit ang matanda at itinuro ang ating bida. "Ang estudyanteng ito ang may kagagawa ng gulong ito, kaya't napagdesisyonan naming patalsikan siya mula sa unibersidad." Dagdag pa niya, ngunit dahil sa kanyang napakasamang impluwensya, kinakailangan siyang ipadala sa detention. Dahil dito, nagalit ang direktor at sinimulang hampasin ng kanyang tungkod ang matanda. "Masamang impluwensya? Sino ang masamang impluwensya?" Galit na tanong ng direktor. Dagdag pa niya, "Mga guro tulad mo, na tumatanggap ng suhol, ang sumisira sa reputasyon ng unibersidad." Makikita sa mukha ng matanda ang pamamaga dahil sa malalakas na hampas ng direktor. Sumabat naman ang chairman at nagsabi, "Nagkakamali ka, Director. Si Lin Xin ang salarin. Si Teacher Son ay narito upang tulungan ako." Ngunit hindi pinansin ng direktor ang chairman at nagpatuloy, "Ngayon ko ina-announce, ang panunuhol ni Teacher Son mula kay Wei ay lubhang nakasira sa reputasyon ng Yangjin University." Dagdag pa ng direktor, "Kaya't napagdesisyonan kong patalsikan at tanggalin sila pareho." Tumitig ang direktor kay Lin Xin at sinabi, "Mabuti na lang at may tulad tayong mahusay na estudyante gaya ni Lin Xin." Dagdag pa niya, "Hugatin natin ang ugat ng damong ligaw mula sa unibersidad na ito at linisin ito. Ito ang ating dangal." Makikita ang mga tao na gulat sa mga pangyayari. Isang estudyante ang nagsabi, "Paano nangyari ito?" Isa pa ang nagtanong, ang chairman at si Teacher Son pala ang mga kontrabida. Habang ang iba'y sumigaw, "Niloko tayo." Isa pang estudyante ang napamura, "Ano ba ang nangyayari dito?" Nagsalita ang ating bida at ipinakita ang mga ebidensya sa screen. Tulad ng alam na ng lahat, makikita na ang mga pangyayari sa screen na ito. 40 minutong ang nakalipas. Makikita sa screen ang chairman na inilalagay ang walang malay na babae sa sofa. "Hehe, sobrang tanga ng babaeng ito para inumin ang inihanda kong inumin na may sleeping pills." Tumingin siya sa camera at sinabi, "Hindi malalaman ni Lin Xin kung sino ang utak ng planong ito." Dagdag pa niya, "Napakagaling ko. Ang student council, pati ang mga tao sa eskwelahan, lahat sila ay tinitingala ako na parang mga alipors." Sa nakita sa screen, isang estudyante ang nagsabi, siya pala ang nasa likod ng lahat ng ito. Habang isang babae naman ang nagsabi, "Ang sama ng ugali mo." Isa pang estudyante ang nagsabi, "Ikaw, traitor. Paano ka naglakas loob na linlangan kami lahat?" Dahil sa nakita sa screen, nagkagulo ang mga tao. Ang ilan ay nagsimulang maghagis ng mga bagay sa chairman. "Matagal ko nang pinaghihinalaang siya ang may kasalanan. Hayop na to." Dagdag pa ng iba, "Pinagbintangan din niya ako noon, pero wala akong ebidensya kaya nagbulag-bulagan na lang ako." May sumigaw pa, "Ipagtabuyan siya. Patalsikan siya." Habang nagkakagulo ang mga tao, sumigaw sila, "Kick him out." Isang estudyante pa ang nagsabi, "Hindi ito mapapatawad." Dagdag pa ng iba, "Tawagin ang pulis at ikulong siya. Hindi kami titigil hanggat hindi namin nabugbog ang walang hiyang yan hanggang sa mamatay siya." Makikita ang chairman na nakaluhod, hindi makapaniwala sa mga nangyayari. "Paano ito nangyari? Lugi na ako. Lugi na ako ng tuluyan," sabi niya. Kasalanan lahat ito ni Lin Xin. Galit na sigaw ng chairman. Hindi na niya napigilan ang sarili, sumugod siya kay Lin Xin na may dalang patalim. "Lin Xin, mamatay ka na.
Ngunit walang kahirap-hirap na inagaw ni Lin Zin ang patalim mula sa chairman at sinipa ito pababa ng stage. President Wei, pumunta ka roon at magpabugbog. Sabi ng ating bida habang nakangiti. Makikita na ngayon ang chairman na nakahiga sa harap ng maraming tao. Bigla siyang sinugod ng mga tao, at isa sa kanila ang sumigaw, mahilig kang mangapi. Mamatay ka, durugon siya, sigaw naman ng isa. Isa pang estudyante ang nagsabi, tingnan natin kung paano ka umihi sa takot. Ang chairman ay napasigaw na lamang ng tulong. Habang nilalapastangan ng mga tao ang kanyang damit sa sobrang galit. Nang matapos ang kaguluhan, makikita ang chairman na halos hubot-hubad, nakahiga na parang pulubi dahil sa punit-punit niyang damit. Isa sa mga tao ang nagsabi, hindi ka karapat-dapat maging president. Dagdag pa ng isa, hindi pa tapos ito. Naglakas loob pa siyang lagyan ng gamot ang babae. Ay pakulong siya. Makikita si Lin Zin na nakatayo sa stage kasama ang direktor at si Xiao Feng. Nagsalita ang isang lalaki, principal, kailangan ng bagong president ng student council sa lalong madaling panahon. Sumagot ang direktor, ito. Sabay hawak kay Lin Zin at sinabi, estudyanteng Lin Zin, dahil sa iyong tapang sa pagharap sa usaping ito, gusto kong ialok sa iyo ang posisyon ng bagong president ng student council. Tatanggapin mo ba? Makikita na nagulat ang mga estudyante sa sinabi ng direktor. Isang estudyante ang nagsabi, inirekomenda siya ng principal. Kamangha-mangha, parang isang hakbang papunta sa langit. Isa pa ang nagdagdag, sige na, suportado kita. Nagsalita ang ating bida habang inakbayan ang dalawang kakilala niya. Salamat, principal, sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Salamat din kay Jing Hao, na agad na natuklasan ang kasinungalingan. Siya at si Mr. Feng ang nagpaalam sa inyo tungkol sa kanilang pagdating. Dagdag pa ng ating bida, kung hindi dahil sa kanila, hindi natin alam kung ano ang maaaring nangyari. Makikita ang ating bida na inakbayan si Jing Hao habang nakatingin sa direktor. Principal, ang posisyon ng president ay dapat ibigay sa taong karapat-dapat. Si Jing Hao ay naging bahagi ng head department organization ng student council dati, ngunit pinilit siyang umalis ng dating president. Dagdag pa niya, napakatalino ni Jing Hao, kaya't sa tingin ko siya ang pinakaangkop na kandidato para sa posisyon ng president. At, kung tutusin, hindi ko kayang harapin ang ganitong klase ng responsibilidad bilang student council president o ano paman. Dahil sa ginawa ng ating bida, nagulat ang mga estudyante. Ano, tinanggihan niya ang ganitong kagandang oportunidad. Sabi ng isa, ang astig niya, sabi ng isang babae. Lin Zin, maging boyfriend kita. Isang lalaki pa ang nagsabi, kung may maglakas loob na pintasan si Lin Zin sa hinaharap, ako ang unang babanatan ang taong iyon. Makikita rin si Lu Yaxi na natutuwa habang namumula at nakatingin sa ating bida. Dagdag pa ng isang estudyante, ang gwapo talaga ni Senior Lin Zin. Wuho, si Liu Cheng naman, na tila namumula habang nakatingin sa gilid, ay nagsabi, talagang kamangha-mangha ang aking lalaki. Nang nagsalita ang bagong presidente ng council, sinabi niya, ituloy na natin ang dance party. Habang pababa na sa entablado ang ating bida, sinabi niya, well, tapos na ang lahat ng ito, kaya tingnan natin kung gising na si Xiaoyu. Nang makarating na ang ating bida sa banyo, makikitang wala pa ring malay si Xiaoyu. Napakamot na lamang ang ating bida. Sinubukan ng ating bida na gisingin ang babae. Ilang gamot bang papampatulog ang ibinigay nila sa kanya? Tanong niya, sa hindi inaasahan ng ating bida na may isang kamay na nag-spray ng kung ano sa ere. Nang maamoy nga ito ng ating bida, nag-isip siya, ano itong amoy? Biglang nawala ng malay ang ating bida, at ang may kagagawan pala nito ay si Liu Cheng, na tumatawa na parang may balak na gawin, habang kinuha ang walang malay na bida at ipinatong sa tabi ng walang malay na si Xiaoyu. Sinabi ni Liu Cheng, ang palda talaga ay nakakaabala. Nang pinunit ni Liu Cheng ang kanyang palda at inihanda ang sarili para sa ating bida. Lin Zin, ikaw ay akin lamang. Sabi pa ni Liu Cheng habang namumula. Nang umupo si Liu Cheng sa pandok ng ating bida, makikita ang kasiyahan sa kanyang mukha. Habang nakapatong si Liu Cheng sa ating bida, tiningnan niya ang babaeng walang malay at sinabi, hey, tignan mong mabuti ito. Si Lin Zin ay akin, at hindi mo siya makukuha.
Isa lang itong ilusyon mo na mapapalapit ka sa kanya. Habang patuloy ang kaligayahan ni Liu Cheng, sinabi niya, Huff. Lin Xin, hindi na ako mabubuhay nang wala ka. Biglang nagising ang ating bida at tumayo kasama ang babae habang hawak-hawak niya ang dalawang hita ni Liu Cheng, na makikita sa isang posisyon na alam na natin yun mga bossing. Nagulat si Liu Cheng sa ginawa ng ating bida. Napalitan ang posisyon at tila kontrolado na ng ating bida ang sitwasyon. Nagsabi si Liu Cheng, Lin Xin, sandali lang. Habang tahimik lang ang ating bida, parang wala sa sarili. Habang nagsisimula na ang ating bida, nag-isip si Liu Cheng, ito ba ang instinct ng mga hayop? Ngunit hindi na natuloy pa ang iniisip ni Liu Cheng, dahil bigla na lang siyang nagulat at alam niyo na yun mga bossing. Makikita sa mukha ni Liu Cheng ang pagod at pawis habang ang ating bida ay patuloy sa paghagupit sa babae. Umalingaw-ngaw nga ang ingay ni Liu Cheng sa loob ng banyo. Pagkatapos, nang bumalik ang ating bida sa kanyang ulirat, nagulat siya na nakahandusay na si Liu Cheng sa harapan niya, tila hindi kinaya ang ligaw ng ating bida. Ano ang nangyari dito? Tanong ng ating bida. Tinignan niya si Liu Cheng, na wala ng malay at namamula. Liu Cheng, ano ba to? Nakadroga siya. Habang hawak-hawak ng ating bida ang ulo niya, hindi alam kung ano ang nangyari. Crazy woman. Dagdag pa ng ating bida, pero, buti na lang at ang katawan ko ay kusang nag-e-eliminate ng anumang uri ng lason. Pero, grabe, ginamit ako nito. Biglang tumunog ang cellphone ng ating bida. Sagot niya, Captain. Ang nasa kabilang linya ay nagsabi, Mr. Chen, magandang gabi. Narinig ko si Mr. Feng na nagyayabang sa grupo ng mga rich kids tungkol sa ginawa niya para sa iyo, at parang kasali si Yonbei. Bakit hindi mo ako tinawagan, kaibigan? Makikita sa cellphone ng ating bida ang larawan nilang dalawa ni Xiao Feng. Ang relasyon ko kay Mr. Chen ay lumalim na. Inggitan niyo ako. Si Smiling Yenbo naman ay nagsend din ng larawan ng mag-isa. Sa isip ng ating bida, ang bag na ito ay talagang nakakakuha ng pansin. Si Miss Yan Yan din ay nagsabi, naging mas malapit din ako kay Mr. Chen. Sa telepono, nagsalita ang lalaki, Mr. Chen, naaalala mo ba ang private yacht nutrition feast party na inirekomenda ko sa iyo dati? Gaganapin ito bukas ng gabi sa Tamkang River, at may napaka-espesyal na program na inihanda para dito. Makakarating ka, ba? Sumagot ang ating bida, sige, masama ang pakiramdam ko. Tara, mag-boat ride tayo. Agad na nag-reply ang nasa telepono, hey. Ayos. Welcome, Mr. Chen. Pagkatapos ng inuman, makikitang papauwi na ang apat kasama ang ating bida. Sabi ni Joe Tung, ang saya talagang lumabas at uminom ng beer kaysa sa boring na dance party. Tumawa si Hao at sumagot, tama. Ako ang naglibre, bilang bagong presidente, kaya uminom kayo ng gusto nyo. Sabi naman ng ating bida, ilang beses mo nang sinabi yan. Nasabi mo na yan ng mga 100 beses ngayong gabi. Maya-maya'y nagsalita ang isa sa kanila, mag-CR muna ako. Tara, sama ka. Habang iniisip ng ating bida ang tatlo, napansin niyang hindi siya madaling malasing, hindi talaga madaling malasing kahit gaano karaming nainom ko, simula nang ma-enhance ang pisikal kong kakayahan. Biglang may sigawan sa di kalayuan, napansin ng ating bida ang isang grupo ng mga lalaki at isang babae. Bakit hindi ka pumunta dito para mahawakan kita? Sabi ng lalaki. Sumagot ang babae, lumayo ka. Hinirit ng lalaki, ang sexy mo. Pwede mo akong tignan, pero hindi ka pwedeng humawak, tugon ng babae. Tumawa ang lalaki at sinabi, gusto ko yung astig mong estilo. Pinagmamasdan lang ng ating bida ang mga pangyayari. Bigla na lang sumigaw ang lalaki, hindi ko na kaya, gawin na natin to. Sabay hawak sa babae. Sumagot ang babae habang inakbayan ng mga lalaki, hindi ako ganyan. Krimen yan. Ang sagot ng matangkad na lalaki, tumahimik ka. Ikaw ang nagpasimula ng apoy sa pagitan natin, kaya ngayon panindigan mo to at palamigan mo kami. Please, bitawan niyo ako, sabi ng babae. Biglang nagsalita ang ating bida mula sa likuran, hoy, kung ayaw ng tao, kailangan mo pa bang pilitin? Nagulat ang mga lalaki at pati ang babae na palingon. Agad na pinalibutan ng mga lalaki ang ating bida. Sino ka ba? At anong lakas ng loob mong guluhin kami?
Tanong ng isa, sumunod na sabi ng isa pa, haha, bata, umalis ka na. Hindi ito eksena sa pelikula kung saan ililigtas ng bayani ang dalaga. Sumagot ang ating bida, wala kayong magagawa kahit ayaw kong umalis. Sabay-sabay silang sumugod sa ating bida. Ang yabang mo, mamatay ka na. Sigaw ng isa, biglang hamarang ang ating bida at nag-iwas sa mga suntok, dahilan para magkasalpukan ng makikita nga na nagkasantukan ang dalawang lalaki nang humandusay nga ito. Nang makita ng natitirang dalawa ang nangyari, agad silang pinag-untog ng ating bida, dahilan para sila'y bumagsak. Lumapit ang babae sa isa sa mga lalaking nakahiga. Masakit, sabi niya, habang ang ating bida ay nakatayo lang. Nagsalita ang babae sa ating bida, alam mo bang delikado ang ginawa mo? Kasabay nito, narinig ng ating bida ang tunog ng kanyang system. Isang high-level woman ang na-detect, magsisimula na ang counterattack mission. Name, Shen Aodong, age, 24, height, 172 cm. Weight, 50 kilo. Ang host ay makakakuha ng 10% counterattack money kapag ang favorability ng target ay umabot ng 70% patungo sa host. Pag umabot ng 100%, magbabago ang status at ang affiliation ng target at host. Sa isip ng ating bida habang nakatingin sa babae, nagsimula na ang counterattack mission. Hindi ko inasahan, mukha siyang inosente. Sayang, isa lang pala siyang hooker. Nagsalita ang ating bida habang tumatalikod, girl, payo ko lang, huwag ka na sa trabahong ito. Maghanap ka ng matinong trabaho at mabuhay ng malaya. Nagulat ang babae at sumagot, ano? Sa isip ng babae habang nakatingin sa ating bida, saan galing to? Tinalo niya silang lahat ng mag-isa, halos sinira ang plano ko. Habang ang lalaki naman ay humihingi ng tulong. Inapakan ng babae sa mukha ang lalaking humihingi ng tulong. Habang nakatayo siya, patuloy niyang inaapakan ang lalaki at hawak-hawak ang earphone sa kanyang tainga. Malamig niyang sinabi, na neutralize na ang suspect, at dadalhin ko na siya pabalik. Ipaalam sa 4 na grupo na bumalik na sa headquarters. Sumagot ang nasa kabilang linya, Roger, Team Leader Shen. Makalipas ang isang araw, makikita ang ating bida na nakasakay sa isang magarang speedboat, papunta sa isang barko. Nang makarating siya, bumati ang lalaking naghatid sa kanya at sinabi, Mr. Chen, sige po, mag-enjoy muna kayo dyan. Kailangan ko munang pumunta sa ibang barko para sa isang business meeting. Hahabol ako pagkatapos kong matapos. Sumagot ang ating bida, okay, sige, magpatuloy ka. Pumasok ang ating bida sa loob ng barko, kung saan makikita ang maraming babae na nakabikini at nakaakbay sa mga lalaki. Sabi niya habang papasok, alternasyon ang ganda naman dito, pati mga bikining babae, marami rin. Napansin niya ang babae na nakita niya kagabi, at narinig niyang may kausap ito sa earphone. Team Leader Shen, ano ang sitwasyon? Nakalapit ka na ba sa target? Sumagot ang babae, tinitiktikan ko na ang target, handa na akong kumilos anumang oras. Sa isip ng babae, walang butas ang misyon na to, halos masira ng lalaking yun ang plano ko dati, pero ngayon. Napansin siya ng ating bida at tinawag, hey, libre ba itong inumin? Pwede ko bang inumin? Agad na lumapit ang babae. Nang makita ito ng ating bida ng malapitan, napabulalas siya, hey, ikaw yan, di ba? Nagulat ang babae at sumagot, anong ginagawa mo dito? Nag-usap ang dalawa, at sabi ng ating bida, buti na lang nagpalit ka na ng trabaho, mas maganda ang pagiging waiter kaysa sa dati mong trabaho. Agad na tumugon ang babae, welcome to the Nutrition Feast Party. Please enjoy it, sir. Sa isip naman ng babae, sana hindi mo guluhin ang misyon ko ulit. Sa hindi kalayuan, may isang lalaki ang nagsabi, hey, waiter. Halika dito. Pinakita ang lalaki habang may 2 babae na nakabikini sa kanyang mga bisig at napapalibutan ng mga gwardya. Agad na lumapit ang babae sa lalaki at nagtanong, gusto niyo po ba ng champagne, sir? Agad na may sumagot na isang babae, na nakadikit sa lalaki, little sister, bago ka lang ba rito sa barko? Hindi mo ba naiintindihan kung anong klaseng serbisyo ang hinihingi ng mister na ito, di ba? Dagdag pa niya, si Boss Jin gusto ngayon ng bago, kaya pagbigyan natin siya. Huwag kang mag-alala,
Si Boss Jean mayaman at makapangyarihan, hindi niya tayo pababayaan, tama ba, Boss Jean? Makikita naman si Boss Jean na umiinom ng alak at nagsabi, talagang si Old Kim lang ang nakakaalam kung paano mag-enjoy. Sumagot si Boss Jean sa babaeng waiter, gusto ko ngayon ng bago at inosente, medyo nagsasawa na ako sa madumi nitong mga nakaraang araw. Kontrolin mo ang tukso, ayos yan. Sabay hagis ng pera sa babae. Kunin mo tong pera at lumapit ka rito. Habang kitang-kita sa mukha ng lalaki ang kamanyakan, mabagal pa nitong sinabi, come on, and play with me. Sa isip ng babae, kung hindi lang para sa trabaho. Biglang hamarang ang ating bida at sinabi sa lalaking Meniochis, pasensya na, sir, pero hindi kami nagbibigay ng ganitong special services. Dugtong pa niya, by the way, illegal to, alam mo ba yun? Rat-tail juice ka talaga. Nagulat ang babae sa ginawa ng ating bida. Sumagot ang lalaking Meniochis, galit na galit, putang ina mo. Paano ka naglakas loob na pumunta rito at turuan ako? Tugon ng ating bida habang kalmado itong nakatingin, ha? Hindi ako waiter. Ang kapitan ng barkong ito ang nag-imbita sa akin dito para mag-enjoy. Sumingit naman ang babae na nakabikini, kasama ng lalaki, at sinabing, hindi ka ba talaga waiter? Mukhang waiter ka naman sa itsura mo, tapos ngayon, nagke-claim ka pa na ikaw daw ang inimbita ng kapitan. Hindi ka namin nakita sa kahit anong party dito dati. Ano to, hero save the damsel in distress drama na naman. Sinabi pa niya, kung inimbite ka talaga, nasaan ang invitation letter mo? Agad namang tumugon ang ating bida, sabay kuha ng pagkain mula sa babaeng waiter, wala akong invitation letter na dala ngayon, pero sabi ko na, inimbita ako ng kapitan mismo. Bakit hindi mo siya tanungin kapag dumating na siya? Nagalit ang kalbong lalaki at pasiga na sinabi, ang tiket pa lang para makasali sa party sa barkong ito, 100,000 per person. At sinasabi mo na inimbite ka ng kapitan mismo. Sinong niloloko mo, gago? Dugtong pa niya, walang hiya ka. Ang kakapal ng mukha niyo. Kasabay nito, nagsalita naman ang isang lalaki habang may babaeng nakaakap sa kanya, aba, mukhang may dukhang nakasakay dito sa barko. Dagdag naman ng isa pa, kung waiter ka man o magnanakaw, wala akong pakialam. Itapon na to, muli namang sumigaw ang lalaki sa ating bida, wala akong pakialam kung sino ka at paano ka nakapasok dito. Lumuhad ka at aminin ang kasalanan mo kay Lao Su, o babuliin ko ang pangatlong binti mo bago kita itapon sa dagat. Dagdag pa niya, at ikaw din, waitress. Lumuhad ka rin, pero iba ang paraan ng pagluhod mo, hihihi. Habang papalapit ang isa sa mga bodyguard ng lalaki sa ating bida, sumigaw ang babae, bakit pa ba kasi nagpapanggap ka pang inosente? Tangina mo, mag-sorry ka na kay Mr. Jean. Pinapalibutan ng mga tauhan ni Mr. Jean ang ating bida at ang babaeng waiter. Sinabi ng isa, hayaan mo kami na ituro sa iyo kung ano ang mga patakaran sa laro ng mayayaman. Ngunit makikita sa ating bida na tila walang epekto sa kanya ang mga nangyayari.